Hello, mabuhay, and welcome back to my channel. At syempre, iba ako ngayon. Tingnan nyo yung mga pa-eksena ko. Gusto nyo bang malaman kung sino ang starting lineup ko sa aking favorite team, the Creamline Cool Sponsor? Diba? Nakakaloka kasi malapit na ang All Filipino Conference at maraming nagtatanong sa akin sa social media ko kasi kinokontent ko naman dati ang volleyball, pero tinatanong ako sino ba talaga ang starting lineup ko sa aking favorite team na Creamline Cool Smasher, the champion. Diba? So ito na nga, pag-uusapan natin ang aking starting lineup. After this guys, meron din akong starting lineup sa Chocomocho, sa NXLED, at kung ano-ano pang team sa Premier Volleyball League. Pero unahan ko syempre muna ang Creamline. Okay, first middle blocker ng bonggang-bongga. Gusto ko talagang first middle blocker ng Creamline ay si Bea De Leon, diba? Iba kasi kung nandun yung energy at saka kabog na kabog talaga yung eksena pag dyan si Bea De Leon. Sana okay na siya, 100% okay na siya para makapaglaro siya sa Creamline, para starting lineup talaga yung leveling niya. Number 2, middle blocker number 2. Ano pa nagsasabi ko? Pangs Panaga. Diba? Sino pa ba the most awarded middle blocker sa history ng Premier Volleyball League? Pangs Panaga or Jeanette Panaga. More inspiration siya ngayon kasi kakakasal lang, diba, ni Morente. Diba? Kaya kabog. Nagbonggang-bongga. Ang aking opposite sa All Filipino this January, last week of January, ay wala nang iba kundi si Tots Carlos. Kasi at least si Tots ay may depensa sa likod, kumbaga kaya makipagbardagulan ng bonggang-bongga. Tsaka sana bumalik na talaga yung totoong laro ni Tots, very explosive at talagang bardagulan talaga, kung bardagulan, lalong-lalo na ngayong season kompleto sila. Saya-saya. Next, setter. Siyempre, ang nagbabalik, Gia Morado. Sino pa ba? OMG. Bakit mo ibabangko ang isang Gia Morado? Diba? Kaya siya talaga ang best setter for me ever. My favorite setter ever. Diba? So, kung starting lineup, hopefully talaga ay si Gia Morado magsa-start ngayon as a setter sa Creamline ngayong All Filipino Conference. Libero. Syempre magaling naman si Kyla Atienza, kaya lang injured. Magaling din naman si Denden Lazaro, kaya lang medyo may edad na. Magaling din naman si Alia Torres, and of course Ella De Jesus, but nandito pa rin ako kay Jennifer Nierva. Kasi alam naman natin na pang national team talaga yung caliber niya ng bonggang-bongga. At saka si Jennifer Nierva talaga isa sa mga one of the best libero na produce ng Philippine national team. At talagang magbago ang defensive pattern at saka depensa ng bonggang-bongga dahil meron na silang fresh na libero. I'm so excited talaga na maglaro at sa starting lineup talaga si Jennifer Nierva as libero sa pinakamalamig na Creamline Cool Smasher. Next, first outside spiker, Gemma Galanza. Magaling na siya, di ba? 100% na magaling si Gemma. Gemma, bumalik ka na ng bonggang-bongga. Kailangan ka ng Creamline. Siya talaga ang aking first outside spiker, Gemma Galanza. Kompletos ricados kasi ang lola nyo. Depensa, opensa, lahat kaya niyang gawin. Kaya first outside spiker, Gemma Galanza. Next naman ay ang aking second outside spiker. Actually, nagdalawang isip ako nito. Kaya lang, ang pipiliin ko ay 10 captain. Siyempre, siya yung team captain ng bonggang-bongga. Pero, pinili ko si Alyssa Valdez at second outside spiker
Kasi nga, si Bernadette Pons, nahihirapan pa yun ng transition from beach to hardcore to Taraflex. So, iniisip ko na mas okay na starting lineup muna si Valdez. Kung malasin na lang kaya, kung malasin si Valdez saka na ipasok si Pons. Ganun no? Ng bonggang-bongga. Kasi, to be fair naman, kung hindi lang galing beach si Pons talaga ang starting lineup ko sa Creamline Toastmaster. Pero galing siyang beach, naiintindihan ko yung transition kasi as a player myself, wow, English, charot lang. Nakakaloka. Alam ko naman yung transition from beach to Taraflex. So, i-consider talaga muna so far sa unang mga laro si Alyssa Valdez than Bernadette kasi mahirap kasi yung transition niya ng bonggang-bongga. Kaya pipiliin ko muna so far ay si Alyssa Valdez. At saka kung malas-malasin na lang si Alyssa, doon po natin ipasok si Pons. Kasi ibang klase yung Bernadette Pons. MB Pons, kumbaga. Parang Gemma Galanza yun, magandang galawan, mabilis ang galawan, kabog sa depensa, panalo sa opensa, pag ano ba tawag dito, pag 100% na nakafocus na si Bernadette Pons sa Taraflex, sa hardcore baga, alam naman natin yung capability ng isang Bernadette Pons kung paano maglaro sa Taraflex. O, diba? Kaya, so far, si Alyssa Valdez muna ang aking second outside spiker. Reserve muna sila Bernadette Pons. Bongga-bongga. Kasi alam ko naman na nagta-transition pa siya ng bongga-bongga. Kaya, eto na nga. Talagang ito ang aking complete starting lineup. Middle blocker, Bea de Leon and Pangs Panaga. Opposite, Tots Carlos, setter Gia Morado, libero Jennifer Nierva, outside spiker Galanza, and Alyssa Valdez. Kayo, comment down below kung sino ang gusto ninyong starting lineup ng Creamline, the winningest team of all time. Kaya pa ba nilang i-maintain ang winningest team na yan? O, diba? Kasi, grabe, sobrang competitive talaga ngayon yung laban. Ang gagaling ng ibang mga team na din. Talagang rebuilding talaga ng bonggang-bongga. Tapos na-disband ang Cherry Tigo at saka nag-leave of absent naman ang Petrogas na pili ko mapupunta sa disbandment dito. Kasi yung F2 Logistic nga, di ba? May leave of absent na nalaman. Tapos, disband naman ang pala. So, ano pang inaantay ng Petrogas? Baka wala na silang anda. Charot lang! Hindi, feeling ko marami naman silang pera. Yun nga lang, feeling ko hindi talaga maganda yung kanilang sistema doon sa loob. Pangit. Kaya hindi sila magkakasundo ng bonggang-bongga. Pero sayang, no? But still, super competitive talaga ngayon. Ang All Filipino Conference, I'm so excited talaga. Grabe. Kasi makikita na natin makipagbardagulan sa paluan ang mga paborito nating volleyball player. Comment down below lang kayo, guys, kung sino ang mga gusto ninyo sa starting lineup ng Creamline Toastmaster. This has been Gator Ortega. Enjoy, PBL!